What if sundalo ka at kalaban mo ay aswang? Ano ang gagawin mo? Ako nga pala si Sergeant Ralph Tabingo, taga Pinugay, Baras, Rizal. Pero nadistino ako sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Special operations kadalasan ng misyon ko. Miss na miss ko lagi ang aking anak at asawa. Kaya pag umuwi ako, bumabawi ako lalo na sa anak kong si Moises. Matalino at cute ang anak ko, pero pansin ko lagi siyang may pasa. Binubuli daw siya sa school. Tanong ko, bakit ka hindi lumalaban anak? Anak ka ng sundalo, dapat matapang ka. Ngunit ayaw niya man aminin, pero alam kong duwag siya. Mahirap itong tanggapin, pero kaya ko naman siyang turuan. Nagpaalam ako kay Mrs. na isasama ko sa base namin sa Fort Magsaysay ang aming anak. Ayaw niya pumayag nung una, pero alam niyang madaming matututunan ng aking anak sa basic training sa Army. Umalis na kami ni Moises pabalik sa Nueva Ecija. Kinausap ko si Moises at sinabi na ipapasok ko siya sa basic training sa Army para mas tumapang siya. Pumayag naman ang aking anak. Kinausap ko din si General Matias at pinaalam ko ang gagawin namin. Sabi ni General, siraulo daw ako. Pero alam niyang effective ang training na ginagawa ko. Di ko nga pala nabanggit, aside sa special operations, I also do trainings para sa mga sundalo natin. At pumayag din si General sa aking gagawin. Nang nagsimula ang basic training ng mga new Army recruits, sinama ko na si Moises. Nahirapan si Moises bilang 12 years old pa lamang siya. Sadista daw ako, sabi ng mga ibang opisyal. Pero tinatawanan ko lang ito. Kahit mahirap ang training, hindi nawawala ng lakas ng loob ang aking anak. Yan ang gusto ko kay Moises. Makalipas ang isang linggo, madaming nag-quit sa mga recruits namin at meron din mga dropout. Gaya ng inaasahan, merong mga duwag ng mga sundalo. Hindi lang nag-iisa ang anak ko. Kita mo to, sundalo na, duwag pa. Nakakahiya. Pero may solusyon ang Army sa mga ganitong kaso. Dito na ako papasok at kakandak ko ang aking special training. At dahil sa training na ibibigay ko, magiging matapang ang mga sundalong ito. Kaya madalas mong makita ang mga sundalo natin ay mga matatapang. Walang duwag lalo na sa mga musang or scout rangers natin. Kinabukasan, inipon namin lahat ang mga dropout na sundalo. Kasama na dito ang aking anak. 7 silang mga duwag ng mga sundalo. Binigyan namin sila ng supply at may M16 din. Hindi nila alam kung para saan ito, ano pa ang training or maski ang mission. Pinasakay lang namin sila sa isang helicopter at tumungo na kami papuntang Jumalig Island. Habang nasa ere, nagkandak na ako ng briefing. Sabi ko sa kanila, madali lang ang mission nila. Kailangan lang nila mag-survive ng isang gabi sa isla. Pero mag-iingat sila kasi ang kalaban ay mas mabilis at mas malakas sa normal na tao. Sabi ng mga recruits, madali lang daw pala. Pero ako, natawa ako sa sinabi nila. Binabana namin sila sa Jumalig Island bandang hapon. Niyakap ko si Moises at sinabi ko sa kanya ang galingan niya. Di rin alam ng mga recruits na binaba ako ng helicopter sa malayong parte ng isla para obserbahan sila. Chill lang sila nung hapon. Sabi nila wala namang kalaban. Pero pagsapit ng dilim, nag-iba ang storya nila. May mga naririnig silang kung ano-ano tulad ng alulong ng aso at may mga gumagalaw sa may puno. Natakot sila pero hindi nila makita kung ano ito. Matagal din silang nagbantay at nababalot sila ng takot. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, nakikita ko natutulog na sila. Yung iba inaantok. Hindi na sila alisto sa kalaban. Dito na ako nag-signal kay Rex na simula ng atake. Si Corporal Rex nga pala ay isa sa mga tao ko. Nagulat ang mga 7 recruits kasama na si Moises at tila may parating na kalaban. Nawala ang kanilang antok at kinasana ang kanilang mga barel. Dapat matutunan nila na ang kalaban ay atake sa oras na hindi nila inaasahan. Nang lumabas na ang kalaban, nagulat silang lahat at isa tong aswang. Naka-uniforme to ng isang sundalo. Sundalong aswang ito at 2 sila. Nagkaputukan at di nila matamaan ang mga aswang dahil sa sobrang bilis ng mga ito. At meron ding mga nagsitakbo ang mga sundalo. Yung isang recruit na si Jasper ay napaihi naman sa kanyang pantalon dahil sa takot.
Kinagat at sinugatan ng mga aswang ang mga sundalo kasama ni si Moises. Ngunit pagkatapos ng atake ito, umalis na sila. Mahirap makitang masugatan si Moises pero parte ito ng training niya. Naghanda ang mga recruits para sa pangalawang atake kahit sugatan sila. Yan ang gusto ko, kahit takot sila at sugatan, hindi sila nawawala ng pag-asa. Buong gabi na silang gising. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, nagsignal uli ako kay Rex at sinabing umatake na uli. Tumawa si Rex at sinabi sa akin, ito daw ang parte na ayaw niya dahil masakit daw ito. At umatake na uli ang mga aswang. Pero parang natuto na ang 7 sundalo kasama na si Moises. Natatamaan na nila ang mga aswang. Di makagalaw ang mga sundalong aswang at napatay din ang 2 ito. Tuwang-tuwa ang mga sundalo at natalo din nila ang mga sundalong aswang. At dahil dito, natulong na sila. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nagulat ang mga sundalo at nawala ang mga bangkay ng aswang. Parte ito ng training ko. Sadyang nagpatalo ang mga sundalong aswang para ma-build up ang confidence ng mga sundalo natin. Pero sa totoo lang, kayang-kaya nilang patayin ang mga sundalo na to maski isang aswang lang ito. Sinamahan ko na si Rex sa may dulo ng isla at naghanap kami ng almusal. Kumain kami ng 2 baboy ramo. Kailangan namin magpagaling sa mga sugat na tinamo namin sa mga bala. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, sinundo na namin ang mga recruits kasama si Moises. At iba na ang kanilang mukha. Matatapang tulad ng isang tunay na sundalo. At nakangiti din sila. Agad naming ginamot ang mga sugat nila at pagbalik namin sa base, iuuwi ko na si Moses sa amin. Pero dumaan muna kami sa opisina ni General. Sabi sa akin ni General, "Job well done, Sargento. Iba ka talaga." At inabot niya sa akin ang 1,000,000 piso bilang bayad sa akin training. Inabot ko naman kay Rex ang 500,000 pesos. Sabi ni General sa amin, i-enjoy nyo ang 1 week off nyo. Dahil pagbalik nyo, meron tayong special operations sa Spratlys.